Disagree rin ako sa sinasabi ni kasi pakitang tao para sa akin. Bakit ang Senado pilit na ginagawa ito ngayon? Pilit nilang dinelay. Sabi ni Majority Senator Kiko Pangilinan, baka dapat hintayin ang apela ng Kamara at desisyon ng Korte kung gusto ng Senado na sumunod sa mataas na hukuman. Ayan. Dumagdag na rin ang mahigit 80 faculty member ng UP College of Law sa mga naglabas ng pahayag. Ang Kongreso raw ang binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihang magtakda ng patakaran nito kaugnay ng proseso ng impeachment. Kaya nga nagtataka ako bakit nakialamang At dahil sumunod naman daw ang Kamara sa 2 dekadang president o mga dati ng desisyon at patakaran, anumang pagbabago ay dapat daw ipatupad sa inaharap at hindi sa kasong ito ng vice-presidente. correct. Sinabi rin nila na ang judicial review o pagsuri ng korte sa impeachment ay para lang sa mga pagkakataong may nangyaring pang-aabuso. Sa pagkakataong ito, Wala naman nangyari pang-abuso. wala naman daw maituturing na abuse dahil sinunod lang ng Kamara ang patakarang dati ng itinakda ng Korte Suprema. Correct. Ngayon, pinakinggan ko yan. I agree doon sa balita. Disagree ako sa sinabi ni Disagree rin ako sa sinasabi ni kasi pakitang tao para sa akin. Opinyon ko yan. Ang tanong ko dito, bakit ang Senado pilit na ginagawa ito ngayon? Pilit nilang dinelay yung impeachment at pinagtabuyan nila, nilayo nila yung istorya hanggang sa umabot sa SC na nakarating na sa hinarang ng mga kababayan ko. Ano nga ba yung paliwanag dito? Merong matinding paliwanag dyan. Panoorin nyo mabuti to mga kababayan ko. Ito yung explanation dyan mga kapatid. Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban Pakinggan nyo yan. na ibinahagi sa kanya ng isang SC insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung Ayan. kukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes. Aniya, 12 Duterte appointee SC justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Kailan ng allies mga kababayan ko? 12. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon, samantalang sina Justices Benjamin Caguioa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguioa na lang ang natitirang Aquino appointees, samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, Ayan. na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguioa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh, hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero Ayun. na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara ito unconstitutional ng Korte Suprema. Si Senator Bongo umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Ayan.